Hello everyone! Welcome to our channel, Best Romance Novel. I am Miss Len, your narrator, and I'm excited to take you on another unforgettable journey through stories that will touch your heart and spark your imagination. Here on this channel, every story you hear is authentic, unique, and 100% original. Carefully crafted by our talented writer, Miss Kisha M., and brought to life through my narration. We are dedicated to creating meaningful and engaging stories just for you. If you love original storytelling and want to be part of our growing community, don't forget to subscribe and hit the notification bell so you never miss a new upload. Thank you for your support and enjoy the story. And of course, for our comment of the day, we have here from at Heidi Sebastian 5185. Authentic nga ang plot ng story, not the cliche type. Magaling din mag-narrate si Miss Len. Great voice. Thank you so much, Miss Heidi. At huwag na nating patagalin pa. Narito ng istorya ni Telma at Franco. Madilim ang langit at nagbabadya ang malakas na ulan habang binabagtas ng isang itim na SUV ang paikot-ikot at matarik na kalsada paakyat sa kabundukan. Sa loob ng sasakyan, nakaupo si Telma nakpil sa passenger seat. Yakap-yakap niya ang kanyang bag na naglalaman ng mga paborito niyang gamit. Sa pag-restore ng libro, mga bone folder, acid-free glue, at maliliit na brush. Sino ba namang mag-aakala na ang isang simpleng book restorer mula sa Concepcion, Tarlac ay makakatanggap ng isang napaka-kumpidensyal na trabaho? At mula pa sa pamilya Polo, isang pamilyang kilala sa buong bansa dahil sa yaman at sa trahedyang sumapit sa nag-iisang tagapagmana nilang si Franco Polo na namatay sa isang sunog 5 taon na ang nakalipas. Nakasandal si Telma sa bintana. Pinapakinggan ng isang suspense audiobook sa kanyang earphones. Nang mapansin niyang pumasok na sila sa isang pribado at naglalakihang gate na gawa sa bakal, tinanggal niya ang earphones niya. Nasa driver's seat si Attorney Vergara, ang formal at seryosong abogado na kumontrata sa kanya. Attorney Vergara, sigurado po ba kayong may tao pa sa mansyong to? Parang set ng isang horror movie Akala ko ba ipaparestore nyo lang sa akin yung mga lumang journals ng pamilya Polo? Pwede namang i-deliver na lang yung sa shop ko sa Concepcion Bakit kailangan ko pang tumira rito ng 1 buwan? Hindi inalis ni Vergara ang tingin sa kalsada at malamig ang boses nito. Sinabi ko na sa'yo, Miss Nakpil. The documents are highly classified. Hindi pwedeng ilabas ang mga yon sa Polo Estate. The journals contain the history and private dealings of the Polo family. At gaya ng nakasaad sa non-disclosure agreement na pinirmahan mo kagabi, bawal kang maglabas ng kahit anong impormasyon. Umirap naman si Telma at inayos ang kanyang pagkakaupo. Alam ko po yun, attorney. Binasa ko po yung kontrata. Ang hindi ko lang maintindihan, para kanino ko to ginagawa? Patay na si Franco Polo. Sino magbabasa ng mga journals na to? Yung pinsan niyang si Carlos na pumalit sa kumpanya? Natigilan ng bahagya sa pagmapaneho ang attorney at humigpit ang hawak nito sa manibela. You ask too many questions. Telma, ipinigay ko sa iyo ang trabahong to hindi dahil kilala ang shop mo sa galing sa pag-aayos ng mga nasunog at nasirang dokumento. You are a professional archivist. Gawin mo lang ang trabaho mo at makukuha mo ang kalahating ₱1,000,000 bayad pagkatapos ng 1 buwan. Nagulat naman ang dalaga at napangiti. Kalahating milyon? Sa bagay, para sa ganong kalaking halaga, handa akong tumira kahit sa haunted house pa to. Makakabili na ako ng bagong conservation equipment para sa shop. Pero attorney, seryoso, may aswang ba dyan? Bakit ang dilim ng paligid? Walang aswang, Telma. Ngunit may mga patakaran kang dapat sundin. Una, bawal kang pumasok sa west wing ng mansyon. Ikalawa,
Tuwing alas 8 ng gabi, kailangan nasa kwarto ka na. Ikatlo, bawal mong kausapin ng may-ari ng mga libro kapag nakita mo siya. Teka. May-ari ng libro? Akala ko ba? Bago pa man matapos ni Telma ang tanong niya, huminto na ang sasakyan sa tapat ng isang napakalaki at lumang mansyon. Ang mga pader nito ay gawa sa maitim na bato at napapaligiran ng malalaking puno ng balete. Nakakakilabot ang katahimikan ng paligid. Bumaba si Telma sa kotse. Napayakap siya sa sarili dahil sa matinding lamig ng hangin. Lumapit sa kanila ang isang lalaking may hawak na asarol. Madungis ito at may nakakatakot na ngiti. Ito si Elias, ang groundskeeper. Nakangisi ito na tinitigan si Telma mula ulo hanggang paa. May bisita pala tayo, attorney. Matagal-tagal na rin na walang babaeng pumapasok dito sa mansyon. Magandang umaga, miss. Ako si Elias. Huwag kang maglalakad ng gabi sa labas, ha. Baka maligaw ka sa gubat. Tinaasan ng kilay ni Telma si Elias at hindi nagpatinag. Wala po akong balak mamasyal sa gubat niyo, Kuya Elias. Nandito ako para magtrabaho. Malamig na tumingin kay Elias si Vergara. Elias, kunin mo itong mga gamit ni Miss Nakpil. Sa likod, dalhin mo sa East Wing. Nasaan si Manang Rosa? Nandito po ako, attorney. Napalingon si Telma. Sa pintuan ay nakatayo si Manang Rosa. Nakasuot ito ng itim na bestida na parang pangnobena. Seryoso ang mukha nito at walang emosyon. Lumapit ito kay Telma at tinitigan siya ng malalim. Ikaw ba ang book restorer? Masyado kang bata. Sigurado ka bang kaya mo tiisin ang kalungkutan dito? Ngumiti ng tipidang dalaga at saka inayos ang kanyang backpack. Opo, Manang Rosa. Telma Nakpil po. At sanay po ako sa tahimik. Sa totoo lang, mas gusto ko pa pong kausap ang mga lumang libro kaysa sa mga tao. Hindi sila nanguhusga. Mabuti kung ganon. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto mo at ang library. Attorney, aalis na po ba kayo kagad? Aalis na ako. Tandaan mo ang mga rules sa sinabi ko sa iyo. Your meals will be delivered to the library or your room. Do not wander around. Aasahan ko ang progress report mo by the end of the week. Yes, attorney. Ako na pong bahala sa mga papeles ng pamilya Polo. Sumakay na muli si Attorney Vergara sa SUV at mabilis na umalis. Naiwan si Telma kasama ang dalawang nakakakilabot na tagabantay ng mansyon. Sumunod ka sa akin. Huwag kang hihiwalay. Namangha si Telma pagpasok sa mansyon. Kahit na madilim, halata ang yaman ng pamilya Polo. Puro antik ang mga gamit. May malalaking chandelier at mga painting na tila nakatingin sa kanya. Dinala siya ni Manang Rosa sa isang napakalaking double doors na gawa sa solidong kahoy. Pagbukas nito, bumungad kay Telma ang isang napakalaking library. Amoy lumang papel, alikabok at kaunting amoy ng sunog. Wow! Parang paraiso! Ang daming libro! Itinuro ni Manang Rosa ang isang malaking lamesa sa gitna. Diyan ka magtatrabaho. Iyan ang mga journals na kailangan mong ayusin. 5 libro yan. Nasunog ang mga gilid at punit-punit ang mga pahina dahil sa trahedya. 5 taon na nakakalipas. May mga notes dyan kung paano mo i-decode ang mga nakasulat. Dahil gumamit ng cipher ang pamilya Polo para sa mga personal na dokumento. Lumapit sa lamesa si Telma at sinuri ang mga nasunog na libro. Cipher? Parang codes? Ang cool naman. Parang nasa pelikula lang. Bakit pa kailangang i-code yung mga journals? May tinatago ba sila? Miss Nakpil, nandito ka para mag-restore, hindi para mag-imbestiga. Ayusin mo ang mga pahina, isalin ang mga nakasulat, at ibigay mo sa akin ang recorded version. Iiwan na kita. Babalikan kita mamayang 6:00 para sa hapunan mo. At tandaan mo, huwag kang pupunta sa West Wing. Opo, Manang.
Gets ko na po. West Wing is off limits. Paglabas ni Manang Rosa, naiwan si Telma na mag-isa. Inilabas niya ang kanyang mga kagamitan. Sinuot niya ang kanyang white cotton gloves at nag-umpisang suriin ang unang journal. Halatang nasunog iyon sa labas. Matigas at malutong na ang mga pahina, kaya kailangan niyang gamitan ito ng humidifier para lumambot bago buklatin. Habang dahan-dahan niyang binubuksan ang unang pahina, napansin niya ang mga kakaibang simbolo. Grabe tong mga polo na to. Masyadong pa-mysterious. Ano to? Greek letters na hinaluan ng numbers? Alpha, dash, 7. Makalipas ang 3 oras, nakapag-decode si Telma ng unang talata ng journal. Kinuha niya ang kanyang notebook at isinulat ang translation. Hindi aksidente ang nangyari sa warehouse. May nagtamper sa mga proseso ng sasakyan ni Papa. Alam ko kung sino ang may kagagawan. Kailangan kong protektahan ang mga ebidensya bago niya ako unahan. Napasinghap at napatakip sa bibig si Telma. Oh my God! Murder confession ba to? Sino nagsulat nito? Tiningnan niya ang cover ng journal. May nakaukit na letrang FP sa balat ng libro. FP? Franco Polo? Ang bilyonaryong namatay sa sunog. Buhay pa siya nang sinulat to. Alam niyang may papatay sa kanya. Dahil sa sobrang focus ni Telma sa pagdedecode, hindi niya na malayang gabi na. 8:00 na ng gabi at hindi pa rin bumabalik si Manang Rosa para dalhan siya ng pagkain. Kumakalam na ang kanyang sikmura. Niligpit niya ang mga gamit at tinanggal ang gloves. Hala, 8:00 na pala. Sabi ni Attorney Vergara, dapat nasa kwarto na ako ng ganitong oras. Pero gutom na ako eh. Asa na kaya si Manang Rosa? Baka pwede akong sumilip sa kusina. Lumabas si Telma sa library. Napakadilim ng pasilyo. Tanging mga maliliit na wall lamps lang ang nagbibigay ng liwanag. Naglakad siya papunta sa direksyon kung saan niya naalala ang kusina. Ngunit dahil sa dami ng mga kwarto at pasikot-sikot na mansyon, naligaw siya. Nakarating siya sa isang malaking hagdanan na pababa sa isang madilim na pasilyo. May nakasulat na West Wing sa isang lumang karatula na nakasabit. Napaatras at kinakabahan ang dalaga. Oops, ito yung off-limits ah. Babalik na lang ako. Baka mamaya may aswang talaga dito. O kaya si Kuya Elias na may dalang asarol. Hindi worth it yung hapunan para sa buhay ko. Akbang tatalikod na sana si Telma nang makarinig siya ng isang malakas na kalabog mula sa loob ng West Wing. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Sinundan ito ng isang ungol na parang nasasaktan. Hala, may tao ba dyan? May nasaktan yata. Dahil sa likas na matapang at palaban si Telma, nangingibabaw ang kagustuhan niyang tumulong kaysa sa takot niya. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa West Wing. Malamig at amoy gamot ang pasilyo. Nakita niya ang isang bukas na kwarto na may mahinang ilaw mula sa isang lampshade. Hello? May tao po ba? Manang Rosa? Elias? May nasaktan po ba? Walang sumagot. Pumasok si Telma sa kwarto. Puno ito ng mga libro, mga blueprint at sa gitna ay may isang lalaking nakaupo sa sahig. Hawak ang kanyang kanang binti na tila nagka-cramps. Nakatalikod ito kay Telma at nakasuot ng itim na hoodie. Mabilis na lumapit ang dalaga. Kuya, ayos ka lang ba? Ano nangyari sa binti mo? Akmang nga hawakan na sana ni Telma ang lalaki nang bigla itong pumihit paharap. Mabilis na hinablot ng lalaki ang braso ni Telma at hinila ito pababa. Dahilan para mawala ng balanse si Telma at bumagsak sa sahig. Napasigaw si Telma. Bago pa siya makatayo, naramdaman niya ang malamig at malakas na kamay ng lalaki
na nakahawak sa kanyang leeg. Hindi nakakasakal, pero sapat para babalaan siya. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nanlaki ang paningin ni Telma. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampshade, nakita niya ang kalahati ng mukha ng lalaki. Ang kaliwang bahagi nito ay gwapo. May matangos na ilong at malalalim na mga mata. Ngunit ang kanyang bahagi nito ay natatakpan ng isang itim na half mask. At sa gilid ng maskara ay makikita ang mga peklat ng matinding paso. Sino ka? Paano ka nakapasok sa wrestling? Pinipilit na hindi magpakita ng takot ni Telma kahit mabilis ang tibok ng puso niya. Tiningnan niya ng masama ang lalaki. Aray ko, bitawan mo nga ako. Ako si Telma. Ako yung bagong book restorer na kinuha ni Attorney Vergara. Bitawan mo nga leg ko. Kung ayaw mo sipain ko yung injured mong binte. Natigilan si Franco at unti-unting lumuwag ang hawak kay Telma pero hindi pa rin ito pinakawalan ng buo. Nanangkit ang kanyang mga mata. Book restorer? Ang daldal mo. Alam mo bang bawal kang pumasok dito? Sinabihan ka na ni Rosa, hindi ba? Buong lakas na tinulak ng dalaga ang dibdib ni Franco, kaya napabitaw ito. Mabilis siyang tumayo at nagpagpag ng pantalon. Oo, sinabihan ako. Naligaw lang ako kasi naghahanap ako ng kusina. Gutom na ako tapos narinig ko na may nahulog. Nag-aalala lang naman ako na baka may inatake sa puso doon tapos sasakalin mo ko. At teka nga, sino ka ba ha? Magnanakaw ka ba? Dahan-dahang tumayo si Franco. Kahit may pilay ng kaunti, kitang-kita ang taas at tindig nito. Halata ang pagiging bilyonaryo. Sa kabila ng peklat at itim na hoodie, tinitigan niya ang matapang na babaeng nasa harap niya. Karamihan sa mga nakakakita sa kanya ay tumatakbo sa takot o kaya ay nanginginig. Pero itong babaeng ito, handa pa siyang sipain. Ngumisi ang binata ng may pagmamalaki. Magnanakaw? Sa sarili kong pamamahay? Nalaglag ang panga ng dalaga. Umatras ng isang hakbang habang inaanan ni Lisa ang lalaki. Ang mga mata, ang tindig, ang peklat sa muka. Sariling pamamahay? Ibig sabihin, ikaw yung may-ari ng journal? Pero patay na si Franco Polo. Nakita ko sa balita. Sunog daw ang buong katawan eh. Lumapit ng isang hakbang si Franco at inilapit ang mukha kay Telma. Maniniwala ka ba sa lahat na nakikita, Telma? Lumakas naman ang kabog ng dibdib ni Telma pero hindi sa takot, kundi sa halo-halong emosyon. Buhay ka? Buhay si Franco Polo? Kaya ba bawal akong pumasok dito? Kaya ba i-decode ko yung mga journal mo? Nagtatago ka sa sarili mong bahay? Simeryoso ang mukha ng binata at madilim ang aura nito. Masyado kang maraming alam para sa isang babaeng nag-aayos lang dito ng libro. Kung gusto mong mabuhay ng tahimik at makuha ang bayad mo, kalimutan mong nakita mo ngayon. Bumalik ka sa kwarto mo. Babalik ako kung babalik ako. Pero bago yun, gusto kong malaman kung bakit kailangan mong magtago. Nalaman ko ng sikreto mo. Nakita ko sa unang journal. May nagtangkang pumatay sa'yo, di ba? May kinalaman ba to sa sinulat mo na may nagtamper ng preno ng sasakyan ng papa mo? Nanlaki ang mga mata ni Franco. Mabilis niyang hinawakan ang braso ni Telma. Ngayon ay mas mahigpit at puno ng desperasyon. Na-decode mo ng unang pahina. Sa loob lang ng isang hapon. Oo, magaling ako sa trabaho ko, no? At kung gusto mong malaman kung sino nagtangkang pumatay sa'yo na nakasulat sa mga sunog na libro mo, kailangan mo ko, Franco. Kaya wag mo akong tinatakot at wag mo akong sinasakal. Tinitigan ni Franco ang palaban na babae sa harapan niya. Sa loob ng 5 taon, nabuhay siya sa takot at pagtatago.
Wala siyang pinagkakatiwalaan kundi si Attorney Vergara at Manang Rosa. Pero ngayon, may isang babaeng bigla na lang pumasok sa madilim niyang mundo. Isang babaeng may sapat na tapang at talino para tulungan siyang hanapin ang mga taong sumira sa buhay niya. Fine. Kailangan kita. Pero tandaan mo to, Thelma Nakpil. Ang mundong pinasok mo ngayon ay delikado. Kapag nalaman ng mga kalaban ko na buhay ako, at nalaman nilang tinutulungan mo ko, pareho tayong mamamatay. Handa ka ba sa pinapasok mo? Handa ako. Pero may isang kondisyon. Ano? Dagdag na bayad? Umirap ang dalaga. Hindi. Gusto ko ng hapunan. 8:00 na, kanina pa ako nagugutom doon sa library, no? Papakainin mo ba ako o mag-aalburoto tong tiyan ko hanggang bukas? Sa unang pagkakataon matapos ang 5 taon na puro dilim at galit, isang mahinang tawa ang nakawala sa mga labi ni Franco Polo. Ang babaeng ito ay ibang-iba at sigurado siyang ang isang buwan na kasama ito ay magiging isang magulo ngunit kapanapanabik na paglalakbay. Tahimik na naglakad sina Thelma at Franco pababa sa malaking hagdanan patungo sa kusina. Nakasunod lang si Thelma sa matangkad na bilyonaryo. Kahit na nakasuot ito ng itim na hoodie at half mask, hindi maitatanggi ang tindig nito na sanay mag-utos. Pagdating sa kusina, binuksan ni Franco ang isang malaking refrigerator. Inilabas niyang isang platito ng tirang roast beef at isang mangkok ng kanin. Saka ito inilagay sa microwave. Nakatayo lang si Thelma sa gilid ng kitchen island, nakahalokip-kip at pinapanood ang bilyonaryo. Pabulong na natatawa si Thelma. Hindi ko ina-expect na ang isang Franco Polo na patay na sa balita ay marunong mag-init ng ulam sa microwave. Akala ko may nakapagsilbi ka pa ring taga-subo sa'yo eh. 5 taon ako nagtatago rito, Thelma. Hindi pwedeng umasa lang ako kay Manang Rosa sa lahat ng oras. Tsaka hindi na ako yung Franco Polo na nakilala ng media. Ang lalaking yun ay namatay na sa sunog. Kaya ba nakamaskara ka? Dahil sa sunog? Natigilan si Franco. Kadalasan, iniiwasan ng mga tao ang paksang ito. Maging si Attorney Vergara ay hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang peklat. Pero, ang babaeng nasa harap niya ay nagtatanong na parang nagtatanong lang ng oras. Dahan-dahang itinaas ni Franco ang kanyang kamay at hinawakan ang gilid ng kanyang itim na maskara. Gusto mo bang makita? Para matakot ka rin tulad ng iba. Para pandirihan mo ako. Lumapit ang isang hakbang si Thelma at tinitigan ng diretsyo sa mata si Franco. Book restorer ako, Franco. Araw-araw ako nakakakita ng mga librong nasunog, napunit at nasira ng panahon. Pero alam mo kung anong tingin ko sa kanila? Hindi sila nakakadiri. May kwento sila. Kaya hindi mo ko matatakot gamit ang mga peklat mo. Tumunog ang microwave. Parang nabasag ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Kinuha ni Franco ang pagkain at inilapag ito sa harap ni Thelma. Hindi na niya tinanggal ang kanyang maskara. Ngunit sa loob-loob niya, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang dibdib. Habang kumakain si Thelma, biglang pumasok si Manang Rosa. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita si Franco sa kusina kasama ang bagong empleyado. Nataranta ang matanda at mabilis na lumapit. Senyor Franco, bakit kayo lumabas ng West Wing? At Miss Nakpil, di ba sinabi ko bawal kang lumabas ng kwarto ng tuwing gabi? Itinaas ni Franco ang kamay niya para patigilin ang mayordoma. Ayos lang, Rosa. Alam na niyang totoo. Nalaman na niya kung sino ako. At mula ngayon, sa library na ako mamamalagi araw-araw para tulungan siyang i-decode ang mga journals. Tumuntong hininga si Manang Rosa at bakas sa mukha niya ang matinding pag-aalala.
Pero senyor, kapag may nakakita sa inyo, kapag dumating si... Matalim ang tingin ng amo niya. Walang makakalam. Tayo-tayo lang nga nandito sa mansyon. Siguraduhin mo lang na nakakandado ang mga gate lagi. Rosa. Kinabukasan, naging abala ang dalawa sa loob ng malaking library. Nakaupo si Telma sa gitna ng mahabang lamesa. Suot ang kanyang white gloves habang maingat na pinaghihiwalay ang mga nasunog na pahina ng ikalawang journal. Nakatayo si Franco sa kanyang likuran. Binabasa ang mga letrang na dedicode ni Telma at inililipat ito sa isang malinis na papel. Dahil medyo malabo ang isang pahina, kinailangan ni Franco na yumuko at ilapit ang mukha niya sa balikat ni Telma para mas makita ang sinusulat nito. Naamoy ni Telma ang pabango ni Franco. Isang mamahaling amoy ng cedarwood na humalo sa amoy ng lumang papel. Naramdaman niya ang mainit na hininga ng bilyonaryo sa kanyang leeg. Lihim na napalunok ang dalaga at bumilis ang tibok ng puso nito. Franco, masyado kang malapit. Hindi ko makita yung letters kapag hinaharangan mo yung ilaw. Sorry. Hindi ko lang mabasa yung nasa ikatlong linya. Ano yung symbol na yun? Parang letrang C at P. Pilit na pinakalma ng dalaga ang kanyang sarili at itinuro niya ang pahina gamit ang kanyang tweezers. Ang nakasulat dito, itinranslate ko from the cipher. Hindi lang mekaniko ang may kasalanan. May nagbigay ng access code sa garahe. CP has the duplicate key. Mabilis na umatras si Franco. Nanigas ang kanyang katawan at nag-igting ang kanyang panga. CP. Carlos Polo. Ang pinsan ko. Yung pinsan mong nagpapatakbo ngayon ng Polo Empire? Siya ang may hawak ng duplicate key ng garahe ninyo bago mamatay ang papa mo? Tumango ng dahan-dahan si Franco at naglakad-lakad sa library. Oo. Si Carlos ang laging nag-iinggit sa akin mula pa nung mga bata kami. Nung mamatay si Papa, dahil sa natamper na preno ng sasakyan niya, ako dapat ang magmamana ng lahat. Pero kinabukasan, nasunog ang kwarto ko. Muntik na ako mamatay, Telma. Kung hindi ako nakatalon sa bintana, naging abo na ako. At sinong unang makikinabang sa pagkamatay ko? Si Carlos. Siya naging CEO na kumpanya namin. Nakaramdam ng matinding kaba si Telma. Ang inaakala niyang simpleng pag-aayos ng libro ay isa palang murder investigation na kinasasangkutan ng isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Bago pa man makapagsalita si Telma, nakakarinig sila ng malakas na katok mula sa pinto ng library. Mula sa labas ay kinakabahan ang boses ni Elias. Miss Nakpil, senyor! Nandito po si Sir Carlos. Kakarating lamang sa sasakyan niya sa main gate. Papasok na po siya sa mansyon. Nanlaki ang mga mata nilang dalawa. Wala sa schedule ang pagbisita ni Carlos. Nataranta si Franco. Mabilis na tinabig ang mga decoded notes at itinago sa ilalim ng lamesa. Telma, hindi niya ako pwedeng makita. Kapag nalaman niyang buhay ako, papatayin niya ako at itadamay ka niya. Pumasok ka dun sa secret passage sa likod ng bookshelf. Ako nang bahalang humarap sa kanya. Bilis! Pumasok si Franco sa isang nakatagong pinto sa likod ng malaking bookshelf. Isang sekretong daan, papunta, pabalik sa West Wing. Pagkasara ng pinto, mabilis na umupo si Telma sa lamesa at nagkunwaring naglilinis ng mga lumang libro. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto ng library. Pumasok ang isang lalaking naka-business suit. Ito si Carlos Polo. Mayabang ang tindig nito at may mapanoksong ngiti at labi. Sa likod niya ay si Manang Rosa na namumutla sa takot. Tumingin sa paligid ng library si Carlos, tila nandidiri ito bago niya tinitigan si Telma. Well. Sabi ni Atty. Vergara,
May kinuha raw siyang book restorer para ayusin ang mga lumang basura ng pamilya namin. Ikaw ba yun? Tumayo ng maayos ang dalaga at hindi nagpakita ng takot kahit na nanginginig ang tuhod. Ako nga po. Thelma Nakpil po. Kinuha po ako ng foundation niyo para i-restore yung mga historical documents ng Polo Estate. May maipaglilingkod po ba ako, sir? Naglakad si Carlos palapit sa lamesa ni Thelma at sinipat ang mga nasunog na journal. Historical documents? Basura ka mo mga librong yan. Ang mga librong yan ay pagmamayari ng patay kong pinsan na si Franco. Nabaliw siya bago siya masunog ng buhay. Puro siya paranoia. Bakit pinag-i-aksayhan pa to ng pera ni Vergara? Hinawakan ni Carlos ang isa sa mga nasunog na journal. Mabilis na gumalaw si Thelma at inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng journal para pigilan si Carlos. Sa paggawa niya nito, hindi sinasadyang nahawakan ni Thelma ang kamay ni Carlos. Pasensya na po, Sir Carlos, pero bawal pong hawakan ng mga artifacts ng walang gloves. Napaka-fragile po ng mga pahina. Baka masira po lalo. Matapang. Sa bagay, mukhang magaling ka sa trabaho mo. Pero bibigyan kita ng payo, Miss Nakpil. Huwag ka masyadong magpakalunod sa mga librong yan. Baka mamaya, matulad ka kay Franco, na kinain ng sariling mga sikreto. Nagkatinginan sila ng matalim. Isang banta ang nakapaloob sa mga salita ni Carlos. Lumingon si Carlos sa paligid at napansin ang 2 tasa ng kape sa ibabaw ng maliit na table sa gilid. Kumunot ang noon nito. 2 tasa? May kasama ka ba rito sa library kanina? Yan po. Kay Manang Rosa po yung isa. Nagkape po kami kanina habang kinakwento niya po sa akin yung history ng mansyon. Di ba po, Manang? Mabilis na tumango ang matanda kahit nanginginig. Opo, Sir Carlos. Sinamahan ko po siya kanina. Tinitigan ng matagal ni Carlos si Manang Rosa. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Thelma. I see. Sige, ipagpatuloy mo ang trabaho mo. Ngunit babalik ako, Miss Nakpil. Gusto ko makita kung anong history yung tinatago ng mga basurang yan. Tinalikuran ni Carlos si Thelma at lumabas ng library. Nang tuluyan na itong makalayo, napahawak si Thelma sa kanyang dibdib at nakahinga ng maluwag. Bumukas ang secret door at dahan-dahang lumabas si Franco. Nagkatinginan na ang dalawa. Mas naging totoo ang banta ngayon. Hindi lang sila nagde-decode ng libro. Naglalaro sila ng apoy laban sa isang taong handang pumatay para sa yaman ng mga polo. Matapos ang muntikang pagkabisto kay Carlos noong hapon, hindi na bumalik si Thelma sa kanyang kwarto sa East Wing. Sa halip, inimbita siya ni Franco sa loob mismo ng West Wing, ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanya. Madilim at malamig ang pasilyo. Pumasok sila sa isang malaking kwarto na nagsisilbing safe haven ni Franco. Puno ito ng mga monitor na konektado sa mga CCTV cameras ng mansyon, mga libro, at isang malaking sofa. Umupo si Thelma sa sofa habang kumuha naman si Franco ng 2 baso ng tubig. Inabot ni Franco ang tubig kay Thelma. Hindi na nakasuot ng itim na hoodie ang bilyonaryo. Nakasimpleng puting t-shirt na lang ito, ngunit nanatili ang itim na half mask sa kanyang muka. Salamat, Thelma. Kung hindi ka mabilis mag-isip kanina, siguradong nakita na ako ni Carlos. Hindi ko alam kung anong gagawin niya kapag nalaman yung buhay ako. Sigurado ako idadamay ka niya. Wala yun. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Tsaka hindi ko naman pwedeng hayaan na patayin ka ng sarili mong pinsan. Sayang naman yung 250,000 na bayad ko kapag namatay yung boss ko. Natawa ng mahina ang binata sa sinabi ng dalaga. Pera pa rin talagang iniisip mo sa ganitong sitwasyon. Muntik na tayong mapahama kanina. Naging seryoso naman bigla ang mukha ni Thelma. Siyempre, biro lang yun, no? Franco, natakot din ako.
Iba yung tingin ng pinsan mo eh. Parang handa siyang pumatay kahit anong oras. Bakit ba gano'n na lang ang galit niya sa inyo? Napabuntong hininga si Franco, sabay sumandal sa sofa at tumingala sa kisame. Dahil sa kumpanya. Nung buhay pa si Papa, palaging si Carlos ang pumapangalawa. Siya ang gumagawa ng maduduming trabaho. Pero ako nakakakuha ng papuri bilang tagapagmana. Akala ko ayos lang sa kanya. Hindi ko inakalang kaya niyang pumatay para lang makuha ang posisyon ko. 5 taon, Telma. 5 taon ako nagtago rito sa dilim dahil wala akong ebidensya laban sa kanya. Hanggang sa dumating ka. Huwag kang mag-alala. I-decode natin lahat ng journals. Hahanapin natin ng ebidensya para makabalik ka na sa totoong buhay mo. Hindi ka pwedeng magtago rito habang buhay. Tinitigan ni Telma si Franco. Nakita niya ang lungkot at pagod sa mga mata ng bilyonaryo. Lumingon naman ang binata kay Telma. Ang mga mata niya ay punong-puno ng matinding emosyon. Bakit mo ginagawa to, Telma? Pwede ka namang umalis na lang at sabihin kay Vergara na ayaw mo na. Delikadong buhay mo rito. Sa tingin ng iwan, hindi umiwas si Telma kaya lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kasi hindi tama na ikaw ang nagtatago habang yung masama ang nagpapakasarap sa labas. Tsaka hindi ko na kayang iwan ka ng ganito. Nagkatingin na sila ng matagal. Sa loob ng tahimik na kwarto, tanging ang mabilis na pagtibok ng kanilang puso ang naririnig. Dahan-dahang inilapit ni Franco ang kanyang sarili kay Telma. Napakalapit na ng kanilang mga muka. Naamoy na ni Telma ang mint na hininga ng bilyonaryo. Bago pa man magkadikit ang kanilang mga labi, biglang kumatok si Manang Rosa mula sa labas. Senyor Franco! Miss Telma! Dinalhan ko na po kayo ng hapunan. Mabilis na lumayo si Telma na namumula ang buong muka. Napakamot naman si Franco sa kanyang batok at pilit na itinago ang ngiti bago pinagbuksan ng pinto ang matanda. Kinabukasan ng gabi, muling bumalik sa pagtatrabaho sina Telma at Franco sa loob ng library. Nasa 2nd journal na sila. Dahil hindi na nila kailangan magtago mula kay Manang Rosa, mas naging komportable na silang magkasama. Nakatayo si Franco sa likuran ni Telma. Nakapatong ang isang kamay nito sa sandalan ng upuan ng dalaga habang binabasa ang mga tinatype ni Telma sa laptop. Pilit na nagpo-focus ang dalaga sa mga pahina kahit kinikilig sa sobrang lapit ni Franco sa kanya. Okay, eto na yung translation ng page 42. Pakinggan mo ah. Nalaman ni Carlos na hawak ko ang orihinal na last will and testament ni Papa. Kung makukuha niya ito, pwede niyang palsipikahin ang lahat. Hindi ko ito pwedeng iwan sa kwarto ko. Napakunot ang noo ni Franco at nag-isip ng malalim. Ang last will ni Papa. Yan ang matagal ko nang hinahanap. Bago mamatay si Papa, sinabi niya sa akin na ginawa niyang sole heir ang pangalan ko. At tatanggalan ng share si Carlos dahil nalaman ni Papa na nagbubulsa ito ng pondo. Kaya pala desperado si Carlos na sunugin ang kwarto ko. Akala niya nandun ang dokumento. Mabilis na nag-decode ng susunod na linya si Telma at biglang nanlaki ang mga mata niya. Franco, wait, may nakasulat pa dito. Itinago kong dokumento sa isang lugar na hindi niya maiisip na halongkatin. Nasa loob ng metal box. Ibinoon sa ilalim ng rebulto ng anghel sa lumang greenhouse. Tinapik kaagad ni Franco ang lamesa. Ang lumang greenhouse? 5 taon na yung hindi pinupuntahan dahil nasira na yun ang huling bagyo. Nandoon ang ebidensya, Telma. Kapag nakuha natin yun, pwede ko nang bawiin ang kumpanya at ipakulong si Carlos. Sa sobrang tuwa, hinawakan ni Franco ang magkabilang kamay ni Telma na nakapatong sa lamesa. Napatigil si Telma. Naramdaman niya ang init ng mga palad ng bilyonaryo. Tumingala siya at nakita niya ang masayang mga mata ni Franco. Hindi ito binibitiwan ang mga kamay ni Telma. Nahanap na natin, Telma.
Nahanap mo. Maraming salamat. Nahihiya man ng dalaga, pero hindi rin ito bumitaw sa hawak ng binata. Tayo nakahanap. Kailangan nating kunin yun ngayon na. Baka mamaya bumalik ulit si Carlos at maisipan niyang ipasira yung greenhouse. Seryosong tumango si Franco. Tama. Kukunin natin yun ngayon pero nasa labas ng greenhouse. Tulog na si Elias sa quarters niya kaya hindi niya tayo makakita. Tara na. Madilim at umuulan ng mahina nang lumabas sina Telma at Franco patungo sa likod ng mansyon. May hawak na flashlight si Franco at habang naglalakad si Ida sa masukal at mataas na damo, nakasuot ng jacket si Telma dahil sa sobrang lamig ng gabi. Narating nila ang lumang greenhouse. Basag na ang mga salamin nito at puno na ng mga baging at tuyong dahon ng loob. Sa gitna ng greenhouse ay may isang maliit na konkretong rebulto ng isang anghel. Hinihingal na itinuro ni Telma ang rebulto. Ayun! Ayun yung anghel, Franco! Mabilis na lumapit ang binata. Tulungan mo nga itulak. Medyo mabigat to eh. Sabay nilang itinulak ang mabigat na rebulto. Pagkagalaw nito, nakita nila ang isang maliit na hukay sa semento. Sa loob nito ay may isang kalawanging metal box. Kinuha ito ni Franco at nang buksan niya ito, nakita nila ang isang sealed envelope na may selyo ng pamilya Polo. Ito na yun. Ang original na Last Will and Testament. Talo na si Carlos. Bago pa man sila makapagdiwang, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Dahil basag ang bubong ng greenhouse, mabilis silang nabasa. Napatili dahil sa lamig si Telma. Hala, ang lakas ng ulan! Franco, mababasa yung dokumento! Mabilis na itinago ni Franco ang envelope sa loob ng kanyang t-shirt. Balik ka rito. Sumilong tayo dun sa may hindi basag na bubong. Hinila ni Franco si Telma papunta sa isang sulok ng greenhouse kung saan hindi tumutulo ang ulan. Dahil maliit lang ang tuyong espasyo, kinailangan nilang magsiksikan. Nakadikit ang likod ni Telma sa malamig na pader ng greenhouse, habang si Franco ay nakatayo sa harap niya. Halos magkadikit ang kanilang mga katawan. Basang-basa sila pareho. Ang buhok ni Telma ay nakadikit sa kanyang muka at nanginginig siya sa lamig. Nang makita ito ni Franco, mabilis niyang inalis ang kanyang basa, ngunit mainit na jacket at ang pinatong ito sa mga balikat ni Telma. Nanginginig na tumingala ang dalaga kay Franco. Franco, lalamigin ka niyan. Ayos lang ako. Itinukod ni Franco ang isang kamay niya sa pader sa tabi ng ulo ni Telma at inilapit ang mukha niya rito. Hindi ko hayang magkasakit ka dahil sa akin, Telma. Masyado na kitang naaabala. Tinitigan ni Franco ang mga mata ni Telma, pababa sa mga labi nito. Wala nang kontrol si Franco sa nararamdaman niya. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka. Handa nang halikan ang dalaga. Umikit si Telma at naghihintay. Ngunit, biglang natigilan si Franco. Naalala niya ang kanyang muka. Naalala niya ang maskara at ang mga pangit na peklat sa kanyang balat. Mabilis siyang umiwas at lumingon sa kabilang direksyon. Umurong ang binata ng kaunti at may kirot ang boses nito. Sorry. Hindi ko dapat ginawa yun. Baka pandirihan mo ako kapag nalaman mo kung gaano kapangit ang mukha ko. Iminulap ni Telma ang kanyang mga mata dahil nakaramdam siya ng kirot para sa bilyonaryo. Hindi siya nag-atubili at inangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang gilid ng itim na maskara ni Franco. Sinabi ko sa'yo, hindi nakakadiri ang mga kwento ng nakaraan. Dahan-dahang hinubad ni Telma ang maskara ni Franco. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan at sa gitna ng malakas na ulan, nakita ni Telma ang buong mukha ni Franco. Ang kanang pisngi nito ay may mga pulang peklat mula sa paso ng sunog. Imbis na matakot, ngumiti si Telma. Dahan-dahan niyang hinaplos ang peklat ni Franco. Gwapo ka pa rin, Franco Polo. Wala namang nagbago. Naramdaman ni Franco na parang gumuho ang lahat ng pader
na binuo niya sa loob ng 5 taon. Hinawakan niya ang kamay ni Thelma na nasa kanyang pisngi. Wala nang pag-aalinlangan. Inilapit niya muli ang kanyang muka at sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang hinalikan ang dalaga. Isang matamis, malalim at punong-puno ng pagmamahal na halik sa gitna ng malamig at maulan na gabi. Basang-basa at nanginginig sina Thelma at Franco nang makapasok sila sa likod na pinto ng mansyon. Hawak ni Franco ng mahigpit ang kanyang t-shirt kung saan nakatago ang last will and testament ng kanyang ama. Wala nang itim na maskara sa mukha nito. Hawak kamay silang naglakad papunta sa kusina. Naabutan nila doon si Manang Rosa na kasalukuyang nagpapakulo ng tubig. Nang lumingon ang matanda, nabitawan nito ang hawak na basahan. Diyos ko po! Senyor Franco! Miss Thelma! Bakit basang-basa kayo? At senyor, ang mukha ninyo! Tinanggal ninyo ang maskara ninyo! Nakangiti ang senyor. Isang totoong ngiti na ngayon lang muling nakita ni Manang Rosa. Ayos lang, Rosa. Hindi ko na kailangan magtago. Nakuha namin ng ebidensya. Nakuha namin ang original na last will and testament ni Papa. Naluha sa tuwa si Manang Rosa. Mabilis siyang lumapit at kumuha ng mga tuyong tuwalya mula sa kabinet. Salamat sa Diyos! Matatapos na rin ang kalbaryo ninyo, senyor. Eto po, magpunas po muna kayo. Ipagtitimpla ko kayo ng mainit na tsokolate. Naku, Miss Thelma, nanginginig ka na sa lamig. Baka magkasakit ka niyan. Kinuha ni Thelma ang tuwalya at ngumiti ng tipid habang nagpupunas ng kanyang buhok. Salamat po, Manang Rosa. Ayos lang po ako. Sulit naman po yung pagkabasa namin eh. Matutulungan ko na si Franco na mabawi ang kumpanya niya. Habang nagtitimpla ng tsokolate si Manang Rosa, inalalayan ni Franco si Thelma papunta sa upuan. Dahan-dahan nitong kinuha ang tuwalya mula sa mga kamay ng dalaga at siya na mismo ay nagpunas sa basang buhok nito. Tumingala si Thelma at pinagmasdan niya ang mukha ni Franco. Ang mga peklat sa kanyang pisngi nito ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Bagkus, ito ay patunay ng katapangan ng lalaking nasa harap niya. Malumanay at malambing na nagsalita ang binata habang nakatitig sa mga mata ni Thelma. Bukas ng umaga, tatawagan ko si Atty. Vergara. Ipapasa natin sa kanyang dokumentong ito para ma-file kagad sa korte. Pagkatapos nun, ipapahuli ko na si Carlos sa mga pulis. Thelma, kapag natapos ang lahat ng ito, babalik ka pa ba sa Concepcion? Oo naman. Nandun yung book restoration shop ko eh. Yung buhay ko nandoon. Bakit mo natanong? Umupo sa tabi ni Thelma si Franco at hinawakan ang kamay ng dalaga. Namulan naman ang buong mukha ni Thelma. Gusto ko sanang hingin ng isang pabor. Pagkabalik ko sa kumpanya, kailangan ko na ito ang mapagkatiwalaan ko. Gusto ko manatili ka sa tabi ko. Hindi na bilang isang book restorer, kundi bilang kasama ko sa buhay. Thelma, gusto kita. Higit pa sa iniisip mo. Napangiti ng matamis ang dalaga. Ang bilis mo naman ni Sir Bilyonaryo. Wala man nang ligaw. Pero sige, pag-iisipan ko. Basta ba ikaw mag-aasikaso ng mga lumang libro ko sa shop? Bilang ko. Sabay silang tumawa ng mahina. Matapos inumin ng mainit na tsokolate, napagdesisyonan nilang bumalik sa kani-kanilang kwarto para makapagbihis at makapagpahinga. Itinago ni Franco ang dokumento sa loob ng isang maliit na safe sa kanyang kwarto sa West Wing. Ang hindi nila alam, may isang pares ng mga mata na nakamasid sa kanila mula sa dilim ng pasilyo. Alas 6 ng umaga, maagang nagising si Thelma. Maganda ang gising niya dahil sa mga nangyari kagabi. Naglalakad siya palabas ng kwarto para pumunta sa kusina at ipagtimpla ng kape si Franco. Habang naglalakad sa mahabang pasilyo, nakarinig siya ng mahinang boses mula sa isang kwarto malapit sa likod ng bahay. Ang quarters ni Elias. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya sumilip si Thelma.
Nakita niya si Elias na may hawak na cellphone, patingin-tingin sa paligid at seryosong nakikipag-usap. Opo, Sir Carlos. Nakita ko po sila kagabi. Galing sila sa lumang greenhouse. Oo, buhay po si Senior Franco. Tama po kayo ng hinala at may dala po silang isang kalawangin na kahon. Narinig ko pong pinag-uusapan nila ang last will and testament ng papa ninyo. Nanlaki ang mga mata ni Telma. Napatakip siya sa kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay. Si Elias, ang groundskeeper ng mansyon, ay isang espiya na binabayaran ni Carlos. Sige po, Sir Carlos. Bubuksan ko po main gate para sa inyo. Hihintayin ko po kayo rito. Ako na pong bahala mag-lock sa kanila para hindi sila makatakas. Sa sobrang kaba, dahan-dahang umatras si Telma. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga tuhod, hindi sinasadyang natabig niya ang isang maliit na pulorera na nakapatong sa isang table sa pasilyo. Nabasag ang pulorera sa sahig. Mabilis na lumingon si Elias at nandilisik ang mga mata nito. Sino yan? Tumakbo ng napakabilis palayo si Telma. Franco! Franco, tulong! Mabilis na kinuha ni Elias ang kanyang paboritong asarol mula sa gilid ng pinto at hinabol si Telma. Dahil mas kabisado ni Elias ang pasikot-sikot ng mansyon, mabilis niyang naabutan si Telma malapit sa pintuan ng main library. Hinablot ni Elias ang buhok ni Telma mula sa likuran. Napasigaw sa sakit ang dalaga at bumagsak sa sahig. Hawak ni Elias ng mahigpit ang braso ni Telma. Nakangisi ito na malademonyo at hinihingal na nagsalita. Saan ka pupunta, Miss Nakpil? Narinig mo sigurong usapan namin, oh. Masyado ka kasing pakailamera. Sabi ko sa'yo, huwag kang maglalakad-lakad kung saan-saan eh. Bitawan mo nga ako! Traitor ka! Pinapakain ka ni Franco ng maayos tapos ipagpapalit mo siya sa demonyo niyang pinsan? Bilyonaryo si Franco. Mas malaki ang kaya niyang ibayad sa'yo. Pilit na pumipiglas ang dalaga, sabay sinipa ang binti ni Elias. Tumawa lang ng malakas ang espiya at saka ay nilapit ang asarol sa mukha ni Telma. Pera? Akala mo pera lang ang usapan dito. Si Sir Carlos ang nagpasok sa akin dito para siguraduhin walang makakapasok na ebidensya sa labas. At ngayon, malapit na siyang dumating. Papatayin niya si Franco at isasama ka na rin niya. Bago pa man makapanakit si Elias, bumukas ang double doors ng library. Lumabas si Franco. Wala siyang suot na maskara at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit nang makita niyang sinasaktan ni Elias si Telma. Umalingaw-ngaw ang boses ni Franco sa buong mansyon. Elias, bitiwan mo siya! Mabilis na tumakbo si Franco at sinuntok si Elias sa muka. Napabitiw si Elias kay Telma at tumalsik sa sahig. Tumulo ang dugo mula sa ilong ng groundskeeper. Dali-daling itinayo ni Franco si Telma at itinago sa likuran niya. Ayos ka lang ba, Telma? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako, Franco. Tiniwagan niya si Carlos. Paparating na si Carlos dito. Kailangan na nating tumakas. Ngunit, bago pa man sila makapasok sa library para magtago, nakarinig sila ng mga yabag mula sa hagdanan. Pumalakpak ng dahan-dahan ang isang lalaki. Si Carlos. Nakangisi ito at naglalakad palapit sa kanila. Bravo! Bravo, Franco! 5 years. 5 taon mo akong pinaniwala na naging abo ka na doon sa kwarto mo. Magaling! Napakagaling ng pagtatago mo. Nakatayo si Carlos Polo sa dulo ng pasilyo. May hawak itong baril na nakatutok ng diretso kay Franco. Nanlaki ang mga mata ni Telma. Napahigpit ang hawak niya sa damit ni Franco. Hindi nagpatinag ang binata. Tiningnan niya ng masama ang pinsan niya. Carlos, alam ko ng lahat. Alam kong ikaw ang nagtamper ng preno ni Papa. Alam kong ikaw ang nagpasunog ng kwarto ko. Hawak ko ng last will and testament. Talo ka na. Tumawa ng malakas na parang nababaliw si Carlos.
Talo. Ako? Tingnan mo nga sitwasyon mo. Ninyo, Franco. Mukha kang halimaw dahil sa mga peklat mo. Habang ako ang nirerespetong CEO ng Polo Empire sa labas. Akala mo ba hahayaan kitang mabuhay para sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Sumigaw mula sa likod ni Franco nang matapang si Telma. Pinaghirapan? Ninako mong kumpanya. Pumatay ka ng sarili mong kadugo para lang sa pera. Hinding-hindi ka mananalo, Carlos. Naipadala ko na kay Atty. Vergara ang mga pictures ng dokumento kaninang madaling araw. Nagsinungaling si Telma para takutin si Carlos. Ngunit sapat na iyon para mag-ikting ang panga ng kontrabida. Lumingon si Carlos kay Elias na kasalukuyang nakatayo at nagpupunas ng dugo sa ilong. Elias, ilak mo ang pinto ng mansyon. Siguraduhin mong walang makakalabas. Tapos, kumuha ka ng gasolina sa bodega. Masusunod po, Sir Carlos. Carlos, huwag mo siyang idamay. Papatayin mo rin bang isang inosenteng babae? Mabilis na itinulak ni Franco si Telma papasok ng library. Naglakad naman palapit si Carlos at itinutok ang baril kay Franco. Inosente. Siyang nag-decode ng mga sikreto ko, Franco. Wala akong ititirang buhay. Masok kayo sa library. Ngayon din. Wala silang nagawa kundi umatras papasok sa library. Pagkapasok nila, mabilis na isinara ni Elias ang mabigat na double doors mula sa labas. Narinig nila ang pag-click ng malaking kandado. Nakulong na sila. Nataranta ang dalaga at pilit na binubuksan ang pinto, ngunit ayaw nitong mabuksan. Franco, nakalak tayo. Anong gagawin natin? Yung secret door sa likod ng bookshelf. Di ba pwede tayong dumaan doon? Mabilis na tumakbo sa bookshelf ang binata at pinindot ang hidden switch na nakalagay roon. Sira na. Sigurado na disable na to ni Elias kanina pa kung hindi tayo nakatingin. Planado nilang lahat ng ito. Mula sa ilalim ng pinto ng library, naamoy nila ang isang matapang at pamilyar na amoy. Gasolina. Nakita ni Telma ang likido na dahan-dahang umaagos, papasok mula sa siwang ng pinto. Mula sa labas, naririnig nila ng tawa at sigaw ni Carlos. Say goodbye, Franco. 5 taon na nakakaraan. Nakatakas ka sa apoy. Ngayon, sisiguraduhin ko magiging abo na talaga kayo. Kasama ng mga pesteng libro mo. Narinig nila ang tunog ng pagkiskis ng posporo. Makalipas ang ilang segundo, isang malakas na paglagablab ang naganap sa labas ng pinto. Mabilis na kumalat ang apoy papasok sa library dahil sa gasolina. Ang mga lumang carpet at ang mga tuyong pahina ng libro sa paligid ay nagsimulang magliyab. Binalot ng usok at matinding init ang buong library. Napaubo si Telma habang nakatakip ang gamay sa kanyang ilong. Mabilis na hinila ni Franco si Telma palayo sa apoy, papunta sa pinakadulong bahagi ng library nito. Telma, dito ka sa likod ko. Huwag kang hihiwalay. Franco, mamamatay tayo rito. Ang lakas ng apoy. Hindi tayo makakalabas. Umiiyak na dahil sa usok at takot si Telma habang nakakapit ng mahigpit sa damit ni Franco. Humarap kay Telma ang pinata at hinawakan ang muka ng dalaga. Ang mga mata niya ay punong-puno ng determinasyon at pagmamahal. Makinig ka sa akin, Telma. Hindi ko hahayaang mamatay ka rito. Iniligtas mo ako mula sa kadiliman. Ngayon, ililigtas kita mula sa apoy na to. Kahit anong mangyari, pagkabukas ko ng bintana, tatalon ka. Naiintindihan mo? Kumuha si Franco ng isang mabigat na silya mula sa lamesa. Sa kabila ng matinding usok na nagpapalabo sa kanyang paningin at nagpapahirap sa kanyang paghinga, buong lakas niyang inihagis ang silya sa malaking salamin na bintana ng library. Nabasag ang bintana. Pumasok ang sariwang hangin, ngunit mas lumakas din ang paglagablab ng apoy dahil sa oxygen. Ang buong library ay isa na ngayong nag-aapoy na impyerno, at ang tanging daan palabas
ay ang basag na bintana pababa sa matigas na damuhan ng mansyon. Naglalagablab ang buong main library. Ang makapal na itim na usok ay pumupuno sa bawat sulok ng kwarto. Nagpapahirap sa paghinga ni Telma at Franco. Matapos basagin ni Franco ang malaking bintana, naramdaman nila ang malamig na hangin mula sa labas. Ngunit, mas lalong lumakas ang apoy dahil dito. Tumingin si Franco sa ibaba. Nasa ikalawang palapag sila. May mga matataas na damo at malambot na lupa sa ibaba. Ngunit, mapanganib pa rin ang pagtalon. Sumisigaw ito ng malakas para matabunan ang ingay ng apoy at saka hinawakan ng mahigpit ang mga braso ni Telma. Telma, makinig ka sa akin. Pagbilang ko ng 3, tatalon tayo. Akong sasalo sa'yo sa ibaba. Handa ka na ba? Umiiyak habang umuubo dahil sa usok si Telma. Ngunit, matapang na tumango ito sa binata. Oo, handa na ako. Sabay tayo, Franco. Huwag mo akong bibitawan. Hindi kita bibitawan. 1, 2, 3. Sabay silang tumalon mula sa basag na bintana. Sa kalagitnaan ng pagbagsak, inikot ni Franco ang kanyang katawan upang siya ang tumama sa lupa at maprotektahan si Telma mula sa matinding impact. Bumagsak sila sa matataas na damuhan. Dahil sa bigat ng pagbagsak, napaungol sa matinding sakit si Franco. Tumama ang kanyang likod at ulo sa isang nakaumbok na ugat ng puno. Mabilis na gumulong si Telma palayo at agad na dinaluhan ang bilyonaryo. Nataranta si Telma. Agaran niyang hinawakan ang mukha ni Franco na puno ng uling. Franco! Franco, gumising ka! Dumilat ka, please! Nakalabas na tayo! Hirap na hirap huminga ang binata, pero pilit pa rin na iminulat ang mga mata. Ngumiti ito kay Telma. Ayos lang ako. Telma, ligtas ka ba? Ligtas ako. Ligtas tayo. Huwag kang pipikit, Franco, ah. Parating na yung tulong. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang malakas na pagtawa ni Carlos. Nakatayo ito malapit sa main gate, kasama si Elias. Pinapanood ang naglalagablab na west wing ng mansyon. Inakala nilang patay na sina Franco at Telma sa loob ng library. Sumakay si Carlos sa kanyang sasakyan para tumakas. Tiwalang naging abo na ang kanyang mga problema. Ngunit bago pa man makaandar, ang sasakyan ni Carlos, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na wangwang ng pulis. 5 police patrol cars ang biglang humarang sa main gate ng Polo Estate. Bumaba mula sa nangungunang sasakyan si Attorney Vergara, kasama ang hepe ng pulisya. Mabilis na pinaliputan ng mga armadong pulis ang kotse ni Carlos. Bumaba ng sasakyan ang masamang pinsan ni Franco na medyo namumutla pero pilit na nag-aangas. Anong ibig sabihin nito, Attorney Vergara? Bakit may mga pulis sa property ko? Wala kayong search warrant. Naglakad palapit kay Carlos ang attorney. Malamig at matalim ang tingin nito sa kanya. Hindi ito property mo, Carlos. At hindi namin kailangan na search warrant para arestuhin ng isang mamamatay tao. Tumawa ng pilit si Carlos at nanginginig ang mga kamay. Mamamatay tao? Nababaliw na ba kayo? Sino naman ang pinatay ko? Nasusunog ang mansyon ko dahil sa faulty wiring. Inilabas ni Vergara ang kanyang cellphone at ipinlay ang isang audio recording. Inosente. Siya nagdedecode ng mga sikreto ko, Franco. Wala akong ititirang buhay. Pumasok kayo sa library. Ngayon din. Nalaglag ang panga ni Carlos. Si Elias ay napaluhod na sa takot habang pinupusasa ng mga pulis. Ang boses sa recording ay malinaw na malinaw. Iyon ang sinabi ni Carlos kanina sa loob ng mansyon. Napatras at hindi makapaniwala si Carlos. Paano? Paano niyo nakuha yan? Nakangisi na sumagot si Vergara. Matalino ang book restorer na kinuha ko. Bago pa kayo pumasok sa library, nai-on na ni Miss Nakpil ang tawag sa cellphone niya na nakakonekta sa akin. Narinig ko ang lahat ng pag-amin mo, Carlos. At alam ko rin na buhay si Franco Polo.
huli ka na. Carlos Polo, inaaresto ka namin sa salang arson, attempted murder at falsification of public documents. May karapatan ka manahimik. Hinawakan ng mahigpit ng pulis si Carlo at pinusasan. Nagsisigaw naman si Carlos habang kinakaladkad na punta sa police mobile. Di pa tayo tapos. Kukunin ko ang kumpanya. Akin ang Polo Empire. Habang inilalabas sina Carlos at Elias, mabilis at tumakbo si Attorney Vergara papunta sa likod ng mansyon kung nasaan ang nasusunog na library. Nakita niya roon si Telma, umiiyak habang yakap si Franco. Agad na tumawag ng ambulansya si Attorney Vergara. Sa kabila ng apoy, nanaig ang hustisya. 3 araw ang lumipas matapos ang insidente sa mansyon. Nakahiga si Franco sa isang malinis at maliwanag na private room sa ospital. May benda ang kanyang ulo at ilang pasa sa braso. Ngunit bukod doon ay nasa maayos na siyang kalagayan. Wala na siyang itim na maskara. Ang kanyang muka ay malayang nagsisinaga ng araw mula sa bintana. Sa tabi ng kanyang kama ay nakaupo si Telma. Nakasandal ang ulo ng dalaga sa gilid ng kama. Mahimbing na natutulog habang hawak ang kamay ni Franco. Dahan-dahang iminulat ni Franco ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Telma, isang napakatamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ginamit niya ang kabilang kamay para marahang haplusin ang buhok ng dalaga. Dahil sa pagkaplos na iyon, nagising si Telma. Franco, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Tatawagin ko ang doktor. Hinawakan ng mahigpit ni Franco ang kamay ni Telma at pinigilan siya nitong tumayo. Huwag na, ayos na ako. Makita ka lang sa tabi ko, sapat na para gumaling ako. Pinakapa mo ko ng sobra. 3 araw kang walang malay. Akala ko talaga. Iiwan mo na ako. Di ba may usapan pa tayo? Di ba magbabayad ka pa sa akin ng kalahating milyon? Nangingilid ang luha sa mga mata ng dalaga. Hinampas niya ang braso ng binata. Tumawa naman ng mahina si Franco kahit medyo masakit pa ang katawan. Mukhang pera ka talaga kahit kailan. Huwag kang mag-alala. Na-deposito na ni Vergara ang bayad mo sa bank account mo kahapon. At si Carlos, nakulong na siya ng tuluyan. Ang last will and testament ni Papa ay naipasa na sa korte. Ako na ulit ang CEO ng Polo Empire. Tapos ng pagtatago ko, Telma. Salamat sa Diyos. Deserve mo yan, Franco. Deserve mong makuha ulit yung buhay na ninako sa'yo. Niyakap ni Franco si Telma gamit ang isang braso at seryosong nagsalita muli. May isang bagay na lang nakulang, Telma. Pwede bang huwag ka na munang bumalik sa shop mo? Dito ka na lang sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit kung wala ka. Tumingala ang dalaga at ngumiti ng nakakaloko. Aba, bilyonaryo ka na ulit. Baka nakakalimutan mong may sarili ako negosyo na kailangang buhayin. Paano ko naman iiwan yung shop ko sa Concepcion? Di bibilhin ko ng buong shop mo. O kaya magpapatayo ko ng pinakamalaking book restoration lab sa loob ng bagong mansyon natin. Basta, pumayag ka lang na maging akin. Sige na nga. Deal. Naglapit ang mukha ng dalawa at sa loob ng tahimik na kwarto sa ospital, muli nilang pinagsaluhan ng isang matamis na halik. Hudyat ng isang bagong simula na malayo sa apoy at mga lihim ng nakaraan. Isang buwan matapos lumabas ng ospital ni Franco, bumalik sa normal ang lahat. Si Franco ay opisyal nang nagbalik bilang CEO ng Polo Empire. At si Telma ay bumalik sa kanyang maliit na book restoration shop sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Abalang-abala si Telma sa pagdidikit ng isang lumang libro nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto ng kanyang shop. Tumunog ang maliit na bell sa itaas nito. Pumasok si Franco. Nakasuot ito ng isang napaka-eleganteng dark blue suit na bumabagay sa kanyang matangkad na tindig. Wala siyang suot na maskara. Ang mga peklat sa kanyang kanang pisngi ay makakita ng lahat. Ngunit imbis na ikahiya, dala niya ito ng may buong pagmamalaki at kumpiyansa.
May hawak siyang isang maliit na lumang libro. Nagulat at napangiti ng malawak si Telma. Mr. CEO, anong ginagawa mo rito sa probinsya? Akala ko ba may board meeting ka ngayon? Naglakad palapit sa counter si Franco at inilapag ang lumang librong dala nito. Kinansel ako ang meeting. Mas importante akong kailangang ipa-restore. Nakataas ang kilay na kinuha ni Telma ang libro. Bakit? Nasunog na naman ba to? O may nakadekode na namang sikreto ng pamilya ninyo? Wala. Pero gusto kong buklatin mo ang pinakagitnang pahina. Napakunot ang noon ni Telma, kaya dahan-dahan niyang binuklat ang lumang libro hanggang sa makarating sa gitna. Imbes na mga salita, nakita niyang isang parisukat na butas sa gitna ng mga pahina na sadyang hiniwa. At sa loob ng butas na iyon, may nakapatong na isang kumikinang na diamond ring. Napatakip ng bibig si Telma. Tumulo ang mga luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Dahan-dahang lumuhod si Franco sa harap ng counter ng maliit na shop. Hinawakan niya ang kamay ni Telma. Lumuhod siya at buong pusong nagsalita. Telma Nakmil, ikaw ang nagayos sa mga nasunog na libro ng pamilya ko. Pero higit pa doon, inayos mo ang nasirang puso at buhay ko. Binigyan mo ako ng rason para lumabas sa dilim at harapin ang mundo ng walang maskara. Ayoko na magtago at ayoko na mabuhay nang wala ka. Telma, will you marry me? Umiiyak ang dalaga habang tumatawa at mabilis na tumango. Oo, Franco. Papakasalan kita. Kahit araw-araw mo pa akong pakainin ng microwave roast beef, papakasalan kita. Tumayo si Franco. Isinuot ang singsing sa daliri ni Telma at pinuhat ang dalaga mula sa likod ng counter para yakapin at iikot sa hangin. Sa isang maliit na shop sa Concepcion, Tarlac, natagpuan ng isang misteryosong bilyonaryo ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman mabibili ng pera. Isang matapang at palaban na babaeng handang sumugal at magmahal sa kanya, may peklat man o wala. Wakas.